Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. At gaya po ng palagi ko pong kinagawian po sa lahat po ng sa umpisa po ng lahat po ng aking kapahayagan ay palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para po sa akin pong sarili. Isa po akong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman po nito ay nagmula po sa atin pong banal na Espiritu Santo, ang atin pong Diyos na kataas-taasan pong totoo. At dahil nga po ang ating banal na Espiritu Santo ay may nais po siyang ipalinaw po sa akin, nais po niyang bago ko po ipagpatuloy yung naiwang kong kapahayagan sa nilalaman ng banal na libro, ay nais po niyang linawin ko po sa inyo ang mga palatandaan nga po, dahil marahil nga po ay ang lahat daw po ay nagugulumihanan dahil nga po sa dami na nagsusulputan at naglalabasan po na nagsasabing sila ang tunay, sila ang tamang maghahatid sa tamang daan. Ang dami-dami daw pong nagpapakilala na sila ang sugo po dito po sa sangkalupaan. Ang atin pong banal na Espiritu Santo ay nais po niya na linawin ko po sa inyo ang mga palatandaan daw po upang hindi daw po tayo malinlang ng mga magpapanggap po na sila po ang tunay po. Una po sa lahat, tayo daw pong lahat dito sa ibaba ay aminin daw po natin. Bagamat mahirap po sa atin pong mga sarili, ang totoo pong kalagayan nating lahat. Natin daw pong lahat. Dahil halimbawa daw po, ang palatandaan po ng banal na pamilya po, ang atin pong Diyos Ama, ang Haring Hesukristo po ay naisilang po sa ibaba at nakikipamuhay po sa atin. So marami pong magsasabi na paano ka naman nakakasigurado na siya ang Diyos Ama, siya ang Haring Hesukristo. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, tayo nga daw po dito sa ibaba ay pare-pareho po. O sige, magbibigay na lang po ako ng isang halimbawa. Halimbawa po, lahat po tayo ay aswang o vampira. Ang aswang kumakain ng laman, habang ang vampira naman po ay umiinom ng dugo. So, pareho lang po yan. Magkaiba lang yung tawag pero pareho lang po ang uri niyan. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang atin pong Diyos Ama po ay kawangis po ng ating mahal na Birheng Maria. Dahil nga po, ang pinagmulan po ng ating mahal na Birheng Maria, ang kinang po na kanilang pinagmulan ay iisa po. So, ang Diyos Ama, ang Haring Hesukristo po, ang mahal na Birheng Maria, na siya namang katawan po ng Espiritu Santo, ang dalawa po nilang prinsipe po. Ang pinagmulan po nila ay iisang kinang. So, kung ang buong sangkalupaan po ay may uri ng aswang or vampira, ang banal na pamilya lamang po ang natatangi po at naiiba. So, hindi po tayo malilinlang. Kasi kung aaminin natin sa ating sarili ang tunay nating uri o kalagayan, kapag nasa lubong, dahil nga iba sila, buong sanlibutan daw po, ang banal na pamilya lamang po ang naiiba. So, hindi po tayo maliligaw. So, kung meron pong didi pa, magsasabing ako ito, ako ang ganyan, ganito, ako yung nagmula sa ganyan, ako ang Panginoon ninyo, madali pong kilatisin. Dahil ayon na po sa ating banal na Espiritu Santo, natatangi pong ang banal pong pamilya, ang wala pong kauri. Sila lamang po yon. So kung
hindi po mahirap po para sa atin po. Dahil tayo daw po ay nasa panahon na ng matitindi pong salot, pagsubok, dilubyo, sakuna, digmaan, kagutuman, kahirapan, kung palagi daw po tayong nasa panahon ng pagtanggi sa kung ano po yung katotohanan, talaga daw po tayong mabubulid po sa tiyak pong kapahamakan po. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, o isa pa pong halimbawa, kung ang buong sangkalupaan po, tayo po ay may lahi po ng lobo. Lahat po tayo, halimbawa po ay itim na lobo. Ang atin pong Haring Hesukristo, kawangis po ng kanyang dalawang prinsipe po, dahil sila pong tatlo ay naisilang pare-pareho po sa lupain pong ito, ay ang magiging halimbawa na lamang po ay sila pong tatlo ay pare-pareho pong puting lobo. So, paano po tayo malilinlang? Ang pinagdaanan po ng ating mahal na Birheng Maria sa kamay po ni Jose, na ang buong akala ng ating mahal na Birheng Maria, si Jose po ang ama ng dalawang prinsipe. Subalit, si Jose po ay ipagpalagay po nating isang itim na lobo. Subalit, ang dalawang prinsipe po na iniluwal po ng ating mahal na Birheng Maria ay puti pong lobo. So, matibay po yun. Kung ano po ang pinagdaanan ng ating mahal na Birhen dito po sa ibaba, ay ganun din po ang pinagdaanan po ng ating pong Haring Hesukristo. Kung ang mahal na Birhen po ay akay-akay ni Jose, na bilang siyang magiging niyang tungkod, ang atin pong Haring Hesukristo naman ay akay-akay din naman po sa grupo po ni Magdalena. So, kung paano po ang proseso, kung paano napaniwala ang mahal na Birheng Maria na napunlaan siya ni Jose ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ay ganon din po yung buhay pong kinakarga po ng ating Haring Hesukristo po sa piling naman po ni Magdalena, kung paano din pong ang ating Haring Hesukristo sa kanya pong mga mata ay nakapagpunla po siya ng isang binhi o sanggol sa sinapupunan po ni Magdalena. Kung ano po ang naging proseso ng Jose at Maria, ay ganun din po ang naging proseso po ng Haring Hesukristo po at ni Magdalena. At sa pagsilang din po ng supling po, kung meron man sa kapanahunan ang ating Haring Hesukristo sa piling ni Magdalena, ay madali din po nating makikilatis. Dahil dapat po ang sanggol na iniluwal ni Magdalena po ay kawangis po ng katawan po ng Diyos Ama. So kung ang Diyos Ama ay isang puting lobo po, kailangan po na ang iluluwal din po ni Magdalena po ay isa rin pong puting lobo, gaya po ng sa ating mahal na Birheng Maria. Si Jose isang itim na lobo, subalit ang iniluwal po niya ay dalawa pong puting lobo. So hindi po tayo madaling malinlang, hindi po tayo mahihirapan na kilatisin po kung sino po ang tunay po. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ito na po ang panahon na kailangan pong timbang-timbangin po natin at maging mapanuri po tayong lahat, dahil lalabas po ang napakarami pong magpapanggap po. Ito po yung pinakagabay po nating lahat. Ang banal na pamilya, kakaiba po sa lahat. Kung ang lahat ay itim na lobo, ang banal na pamilya po ay puting lobo. Kung ang lahat po ay aswang at vampira, ang banal na pamilya lamang po ang puro at natural na tao. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po. Bye-bye, paalam at mabuhay po tayo pong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye.